Kamusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na magkaroon ng mas malusog at masiglang buhay, lalo na habang tinatahak natin ang edad 60 pataas. Isang kagalakan para sa akin na magbahagi ng mga kaalaman na maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na kalusugan. Ngayon nais kong pag-usapan ang isang bagay na simple, ngunit napakahalaga kung paano natin kinakain ang ating mga itlog. Naisip niyo na ba kung ang paraan ng pagkain ninyo ng itlog ay maaring unti-unting nakakasama sa inyong kalusugan? Ang itlog ay isa sa mga pinakamasustansyang regalo ng kalikasan, puno ng dekalidad na protina, malusog na taba at mahahalagang bitamina. Ngunit paano kung may mga partikular na kombinasyon ng pagkain na humahadlang sa inyong katawan na makuha ang mga benepisyong yon? O mas malala pa, ay nagdudulot ng pangmatagalang panganib sa kalusugan. Marami sa atin ang hindi namamalayan na isinasabay ang itlog sa mga karaniwang pagkain sa almusal na maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar, mahinang pagsipsip ng sustansya, at maging ng problema sa panunaw. Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong kombinasyon ng pagkain na hindi mo dapat isabay sa itlog at ibubunyag ang mas mahuhusay na alternatibo para mapakinabangan ng husto ang nutrisyon nito. Manatili po kayo dahil ang isang maliit na pagbabago sa inyong pagkain ay maaaring makatulong na mapabuti ang inyong enerhiya, panunaw at pangkalahatang kalusugan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang pindutin ang button na yon at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang health tip na para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang impormasyong ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ako makakagawa ng mas mahusay na content para sa'yo. Itlog at puting tinapay. Ang itlog at tinapay ay matagal nang itinuturing na klasikong kombinasyon sa almusal. Mabilis itong ihanda, madali, at parang isang balanseng pagkain. Ngunit kung ang tinapay na yon ay gawa sa puting harina, white bread, tulad ng karaniwang tasty o pandesal, maaring unti-unti nitong sinisira ang iyong metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Ang puting tinapay na gawa sa refined flour ay kulang sa fiber at mahahalagang sustansya. Dahil dito, napakabilis itong matunaw na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng antas ng asukal sa dugo, blood sugar. Tumutugon ang iyong katawan sa pamamagitan ng paglalabas ng maraming insulin upang ibaba ang blood sugar, ngunit ang mabilis na pagbagsak na ito ay nagre-resulta sa pagkapagod, pagiging makalimutin, brain fog, at mas matinding pagkagutom makalipas lamang ang ilang oras. Ang paulit-ulit na pagtaas at pagbaba ng asukal na ito ay hindi lang nagiiwan sa iyo ng pakiramdam ng pagod. Mayroon itong pangmatagalang epekto sa iyong metabolismo. Ang madalas na pagbabago sa blood sugar ay nag-aambag sa insulin resistance, isang kondisyon kung saan hindi na epektibong tumutugon ang katawan sa insulin. Sa paglipas ng panahon, pinapataas nito ang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes, pagtaas ng timbang at mga metabolic disorder. Ang epekto ay hindi lamang sa metabolismo. Ang hindi matatag na antas ng asukal sa dugo ay nagpapalala rin ng talamak na pamamaga, chronic inflammation na iniuugnay sa mga malalaking isyu sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, rayuma, at paghina ng pag-iisip. Isa pang hindi napapansing isyu sa puting tinapay ay ang kakulangan nito sa mahahalagang sustansya. Dahil inalis na ang fiber at mga bitamina nito sa panahon ng pagproseso, nagbibigay lamang ito ng empty calories o walang lamang nutrition, habang ang mga itlog ay mayaman sa dekalidad na protina, malusog na taba, at mahahalagang sustansya tulad ng choline at vitamin B12. Ang pagsasabay nito sa isang pagkaing kulang sa nutrisyon tulad ng puting tinapay ay nagpapababa sa pangkalahatang kalidad ng iyong pagkain.
Sa kabutihang palad ang pag-iwas sa problemang ito ay hindi nangangahulugang kailangan mong alisin ng tuluyan ang tinapay. Ang susi ay ang pagpili ng mas mahusay na uri ng tinapay. Ang whole grain o sprouted bread ay isang mas malusog na alternatibo. Ang mga opsyong ito ay nagpapanatili ng fiber, bitamina at mineral na tumutulong sa pag-regulate ng panunaw at nagpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrates. Pinipigilan nito ang mabilis na pagtaas ng blood sugar at pinapanatiling matatag ang iyong enerhiya sa buong umaga. Isa pang mahusay na alternatibo ay ang inihaw na kamote. Hindi tulad ng puting tinapay ang kamote ay naglalaman ng complex carbohydrates na dahan-dahang natutunaw na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya nang walang panganib ng pagbagsak ng blood sugar. Mayaman din ito sa beta-carotene, isang antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng mata, pati na rin sa fiber na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka. Kung mas gusto mo ang isang low-carb na option, isaalang-alang ang pagsasabay ng itlog sa ginisang berdeng gulay tulad ng spinach o kangkong. Ang mga madahong gulay na ito ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya tulad ng folate iron at antioxidants na nagtutulungan kasama ng itlog upang mapahusay ang pagsipsip ng sustansya at ang pangkalahatang benepisyo sa kalusugan. Ang paraan ng pagsisimula mo ng iyong umaga ay nagtatakda ng tono para sa buong araw. Ang isang almusal na nagdudulot ng hindi matatag na blood sugar ay maaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na matamlay at naghahangad ng mas maraming carbohydrates na hahantong sa hindi magandang pagpili ng pagkain sa hapon o gabi. Sa kabilang banda, ang isang pagkain na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya at mahahalagang sustansya ay susuporta sa kalinawan ng pag-iisip, metabolismo at pangmatagalang kalusugan. Sa pamamagitan ng simpleng pagpapalit mula sa puting tinapay patungo sa isang alternatibong mayaman sa fiber, maaari mong gawing isang pagkain ang iyong almusal na gumagana para sa iyong katawan sa halip na laban dito. Piliin mo man ang whole grain na tinapay, inihaw na kamote o madahong gulay, pasasalamatan ka ng iyong katawan sa pagbibigay ng matatag na enerhiya, mas mahusay na panunaw at mas mabuting pangkalahatang kalusugan. Itlog at mga produktong gawa sa soy. Ang itlog at mga pagkaing gawa sa soy, tulad ng tokwa o soy milk, ay parehong kinikilala bilang mga pagkaing mataas sa protina. Kaya naman sikat itong pagpipilian para sa mga nais dagdagan ang kanilang protein intake. Maraming kababaihan ang nag-aakala na ang pagsasabay ng itlog sa tokwa o pag-inom ng soy milk kasama ng kanilang almusal ay nagbibigay ng isang balanseng pagkain. Gayunpaman, iilan lamang ang nakakaalam na ang kombinasyong ito ay maaaring makasagabal sa kakayahan ng katawan na maabsorb at magamit ng maayos ang mga pangunahing sustansya. Ang soy ay naglalaman ng mga compound na kilala bilang trypsin inhibitors na nakakasagabal sa paggana ng trypsin, isang enzyme na mahalaga para sa pagtunaw ng protina. Kapag ang itlog ay kinain kasabay ng soy, nahihirapan ng katawan na durugin at i-absorb ang protina ng mahusay. Ito ay partikular na nakakabahala para sa ating mga kababaihan na higit sa 60 dahil ang pagkawala ng kalamnan muscle loss ay nagiging isang mas malaking hamon habang tayo ay nagkakaedad. Ang pagpapanatili ng mas ng kalamnan ay mahalaga para sa ating pagkilos, lakas at kasarinlan at anumang hadlang sa pagsipsip ng protina ay maaring magpabilis sa pagkasira ng kalamnan. Ang isa pang issue sa kombinasyong ito ay ang pagkakaroon ng avidin sa puti ng itlog. Ang avidin ay isang protina na kumakapit sa biotin, isang mahalagang B vitamin na responsable sa pagsuporta sa produksyon ng enerhiya, malusog na balat, matibay na kuko at tamang paggana ng nervous system. Ang mga produktong gawa sa soy ay maaaring lalo pang magpababa sa pagsipsip ng biotin na nagpapataas ng posibilidad ng kakulangan nito. Kung nakakaranas ka ng pagkapagod, pagnipis ng buhok o marupok na kuko,
Maaaring hindi mo namamalayan na ang iyong dieta at hindi lamang ang pagtanda ang maaaring nag-aambag sa mga isyong ito. Bukod sa pagsipsip ng protina at biotin, maaari ring makaapekto ang soy sa panunaw kapag kinain kasama ng itlog. Ang ilang individual ay sensitibo sa soy at maaaring makaranas ng paglaki ng tiyan bloating kabag o hirap sa panunaw dahil ang itlog ay mayaman na sa protina. Ang pagdaragdag ng mga pagkaing gawa sa soy ay maaaring lumikha ng karagdagang pasanin sa sistema ng panunaw. Sa halip na makaramdam ng busog at sigla, pagkatapos kumain ng ilang kababaihan ay nag-uulat ng pakiramdam na mabigat o matamlay na maaaring makagambala sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa halip na pagsamahin ng itlog at soy, isang mas mahusay na paraan ay ang pagsamahin ng itlog sa mga gulay na sumusuporta sa panunaw at nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach at kangkong ay mayaman sa iron at folate na tumutulong sa katawan na iproseso ang protina ng mas mahusay. Ang mga kabute ay isa ring mahusay na opsyon dahil nagbibigay ito ng mga antioxidant at compound na nagtataguyod ng kalusugan ng bituka at immune function. Ang mga alternatibong ito ay hindi lamang sumusuporta sa panunaw kundi tumutulong din sa katawan na masulit ang mga sustansyang matatagpuan sa itlog. Ang pagdaragdag ng healthy fats sa pagkain na may itlog ay maaaring lalo pang mapabuti ang pagsipsip ng sustansya. Ang abokado halimbawa ay nagbibigay ng monounsaturated fats na sumusuporta sa kalusugan ng puso habang tumutulong din sa katawan na i-absorb ang mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D mula sa itlog. Ang pagluluto ng itlog sa olive oil sa halip na mantikilya o mga processed oil ay isa ring simpleng paraan upang gawing mas malusog ang mga pagkain nang hindi isinasakripisyo ang lasa. Itlog at tsaa. Marami sa atin ang nasisiyahan sa pagsisimula ng araw na may isang plato ng itlog at isang mainit na tasa ng tsaa. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng ginhawa pamilyar at tila hindi nakakapinsala. Gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan ay ang pag-inom ng tsaa kasabay ng itlog ay maaring makasagabal sa kakayahan ng katawan na i-absorb ang mahahalagang sustansya, habang ang tsaa ay nag-aalok ng mga antioxidant na nakikinabang sa kalusugan sa maraming paraan. Kapag ininom kasama ng itlog, maaari nitong bawasan ang nutritional value ng pagkain. Ang tsaa, partikular na ang black at green tea, ay naglalaman ng mga natural na compound na kilala bilang tannins. Ang tannins ay may mga astringent na katangian at kilala sa kanilang mga benepisyong antioxidant, ngunit mayroon din silang masamang epekto kapag ininom kasama ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog. Ang tannins ay kumakapit sa mga protina sa pagkain na ginagawang mas mahirap para sa katawan na tunawin at i-absorb ang mga ito. Ibig sabihin, habang ang itlog ay nagbibigay ng dekalidad na protina, ang pagkakaroon ng tannins sa tsaa ay maaaring pumigil sa katawan na lubos na magamit ang protinang iyon na hahantong sa nabawasang pag-aayos ng kalamnan at pangkalahatang pagsipsip ng sustansya. Bukod sa pagsipsip ng protina, nakakasagabal din ang tannins sa pagsipsip ng iron. Ang mga itlog ay naglalaman ng iron, isang mahalagang mineral na sumusuporta sa pagdadala ng oxygen sa dugo, produksyon ng enerhiya at paggana ng utak. Gayunpaman, kapag ang iron ay kinain kasabay ng tsaa, ang mga tannin ay bumubuo ng isang komplikadong kemikal kasama ng mga molekula ng iron na ginagawang mas mahirap para sa katawan na i-absorb at gamitin ang mineral ng epektibo. Ito ay partikular na nakakabahala para sa mga kababaihan na maaaring nasa panganib na para sa mababang antas ng iron. Ang kakulangan sa iron ay maaaring humantong sa pagkapagod, pagkahilo, at hirap sa pag-concentrate. Sa paglipas ng panahon, ang palaging mahinang pagsipsip ng iron ay maaaring mag-ambag sa anemia, isang kondisyon na nailalarawan sa mababang antas ng red blood cell. Ang mga sintomas ng anemia
ay kinabibilangan ng patuloy na pagod, maputlang balat, at nabawasang pisikal na lakas. Habang ang itlog ay maaring maging isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng iron, ang pag-inom ng tsaa kasabay nito ay maaring makabuluhang bawasan ang dami ng iron na talagang nasisipsip ng katawan. Sa kabutihang palad, ang pag-iwas sa problemang ito ay hindi nangangahulugan na kailangan mong alisin ng tuluyan ang tsaa. Ang solusyon ay simple ayusin ang oras ng pag-inom ng tsaa. Sa halip na inumin ang tsaa kasabay ng almusal, pinakamahusay na inumin ito nang hindi bababa sa 30 hanggang 60 minuto bago o pagkatapos kumain. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa katawan na ganap na iproseso ang mga sustansya mula sa pagkain ng walang sagabal. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliit na pagbabagong ito, maaari mong patuloy na tamasahin ang mga benepisyo ng tsaa nang hindi isinasakripisyo ang iyong nutrient intake. Para sa mga mas gusto ang isang mainit na inumin, kasama ng kanilang pagkain, mayroong mas mahusay na mga alternatibo. Ang sariwang kinatas na orange juice ay isang mahusay na opsyon dahil naglalaman ito ng vitamin C na nagpapahusay sa pagsipsip ng iron. Sa halip na harangan ito, tumutulong ang vitamin C na gawing isang anyo ang iron na madaling maabsorb ng katawan, na ginagawa itong perpektong kasama sa mga pagkaing mayaman sa iron tulad ng itlog. Ang isa pang alternatibo ay ang mga herbal tea tulad ng salabat ginger tea o peppermint tea na hindi naglalaman ng tannins at banayad sa panunaw. Konklusyon, maliliit na pagbabago, malaking epekto. Ang isinasabay mo sa iyong itlog ay kasing halaga ng mismong itlog. Bagamat ang itlog ay madalas na itinuturing na perpektong pagkain, ang pagsasabay nito sa maling mga sangkap ay maaaring magbawas sa mga benepisyo nitong nutrisyonal at mag-ambag pa sa mga pangmatagalang panganib sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nag-i-interact ang iba't ibang pagkain sa isa't isa, posible na gumawa ng mga simpleng pagsasaayos na nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya, nagpapatatag ng mga antas ng enerhiya, at nagtatag-uyod ng ating pangkalahatang kalusugan. Ang tatlong karaniwang kombinasyon ng pagkain na tinalakay: itlog na may puting tinapay, itlog na may mga produktong soy, at itlog na may tsaa ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit bawat isa ay nagpapakita ng mga partikular na hamon sa kakayahan ng katawan na tunawin at i-absorb ang mga sustansya. Ang puting tinapay ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ang mga produktong soy ay humahadlang sa pagsipsip ng protina at biotin. Ang tsaa, sa kabila ng maraming benepisyo nito sa kalusugan, ay maaaring makapigil sa pagsipsip ng iron at protina. Ang magandang balita ay ang bawat isa sa mga problemang ito ay may simpleng solusyon. Sa halip na puting tinapay, lumipat sa whole grain na tinapay kamote o madahong gulay. Sa halip na mga produktong soy, pumili ng mga gulay tulad ng spinach o mushrooms kasabay ng itlog. At para sa mga manginginom ng tsaa, simpleng ayusin ang oras ng pag-inom nito, maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 60 minuto bago o pagkatapos kumain ng itlog. Ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari silang magkaroon ng malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang malusog na pagkain ay hindi tungkol sa ganap na pag-aalis ng mga paboritong pagkain, kundi sa pag-unawa kung paano pagsasamahin ng mga ito sa mga paraan na nagpapalaki ng kanilang mga benepisyo. Isang aral mula sa inyong doktora. Mga mahal kong kaibigan, ang pinakamahalagang puhunan na maaari nating gawin ay sa ating sariling kalusugan. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon, at hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit at positibong pagbabago. Bawat maingat na pagpili, tulad ng mga napag-usapan natin ngayon, ay isang hakbang tungo sa isang mas masigla at makabuluhang buhay.
Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng pagsasaayos na ito. Tunay na nagbubunga ang mga ito para sa isang mas malusog na ikaw. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo ngayon na plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Napakahalaga sa akin ng inyong feedback at tinutulungan ako nitong lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng pinakamahusay. Salamat sa inyong panonood at naway mamuhay tayo ng ayon sa ating mga kagustuhan na may kalusugan at sigla.